Hi everyone, our Bible verse for today is Romans 8:32. He who did not spare his own son but gave him up for all of us, how will he not also with him graciously give us all things? So sa Tagalog, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Kahit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ay lahat ng mga bagay. So, dito sa verse na to, pinapakita sa atin na sobra yung provision. Napakaganda ng provision ng Diyos sa buhay natin. Actually, lahat ng kailangan natin, ibinigay na ng Diyos. Pero, dahil hindi tayo nakakontento at nakabase tayo sa provision ng Diyos, sa material thing, yun ang tinitingnan natin. So, isipin natin na mas malawak yung pangunawa ng Diyos. Mas malawak yung provision ng Diyos. Kung meron kang chance para mag-tour or mag-travel, gawin mo kasi lahat ng binigay ng Diyos, binigay yan sa atin for free. To enjoy yung mga magagandang tanawin, ibinigay sa atin yan ng Diyos para ma-experience natin yung creation ng Diyos. So, napakatindi ng provision ng Diyos. So, tayo bilang isang anak or isang magulang, binibigay natin lahat ng kailangan ng anak natin, pero hindi lahat ng gusto ng anak natin. So, dito sa verse na to, hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kaisa-isang napakagandang provisions na pwedeng gawin ng isang magulang sa anak. Na kahit sino man walang makakagaya nun. Kagaya ako, hindi ko kaya i-sacrifice yung nag-iisa kong anak para sa ikabubuti ng ibang tao. Kahit pa mabuti mga tao na yun sa paligid ko, hindi ko gagawin yun. What more pa kapag masama yung tao, di ba? So, wala makakagawa sa atin na kagaya ng ginawa ni God. Na isinacrifice niya ng kaisa-isa niyang anak para sa kabutihan natin. Na sobrang mapagbigay ng ating Diyos. Hindi siya katulad ng tao na isip tayo, may mga tao na generous. Pero, in some part, meron pa rin talagang selflessness sa kanila. Isipin nyo yung tao na yun, may selfish din siya. Kasi hindi niya kayang gawin kung ano binigay ng Diyos. Pero ang Diyos, si Kristo, ibinigay niya sa atin para malinis tayo. Makita tayo na walang bahid na kasalanan. Sa panahon na makasalanan tayo at hindi tayo kamahal-mahal, ibinigay yun ng Diyos sa atin. God is a perfect epitome of generosity. God does not withhold anything from us. God is the perfect example of generosity that He did not withhold anything from us. Lahat ng mabuti ibinigay niya sa atin. Lahat ng mabubuting bagay talagang andyan. Ginawa ng Diyos para sa atin. Pero ang nangyayari kasi sa atin, marami tayong, bakit ako wala akong ganito? Bakit ako wala akong ganyan? Bakit? Huwag natin isanayin yung sarili natin na kailangan maintindihan natin na hindi masusukat ang generosity ni God sa mga bagay-bagay, sa material thing. Di po ganun kakitid ang isip ng Diyos. Ang pag-aari ng Diyos, sobrang laki. Ang pag-iisip ng Diyos, sobrang laki. Kaya, ibibigay niya kung ano yung nararapat para sa atin sapagkat yun ang alam niya na makakambuti sa atin. Hindi niya ibibigay kung anong hinihingi natin. Ibibigay niya kung ano yung makakabuti at hindi makakasama sa atin. God gives anything we need, not everything we want. Bilang magulang, ibinibigay natin lahat ng kailangan ng anak, pero hindi lahat ng gusto nila. Be generous in God's kingdom. Yung practice natin yung sacrificial giving, dahil yung Diyos natin, generous siya and He gives sacrificially. And hope, din itong verse natin for today, matuto tayo sa buhay like what we got, like kung paano mag-sacrificial giving ang God. Sana ganun din tayo sa Kanya. Thank you everyone and God bless.